Magandang umaga po sa bawat isa. Humingi po kami ng paumanhin dahil yung nakaschedule na mag-devotion ay hindi nakapag-live. At ngayon po, nagpunta pa po ako dito po kami ngayon sa Mindoro. Sa mga hindi po nakakaalam, na para po sa kasal ng aking kapatid. Doon po sa lugar na aming tinutuluyan ay walang signal. Minsan pa nga meron pero hindi talaga nakaka-receive. Kaya late ko na pong nalaman na hindi pala nakapag-devotion. Kaya dali-dali po akong pumunta dito sa pinaka-highway po at makapag-live po ng saglit, no? Better late than never. Gayunpaman, purihin ng Panginoon, no? At bibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Kung sino po kung para po makita po ng iba, no, na meron pong devotion ngayon, paki-share na lang po upang maabot yung iba po nating mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Tawarin niyo kami sa mga pagkukulang, aming Ama, at niling ko po na sa paglapit namin sa inyo, sa pag-aral ng inyong salita, ay maging malinis kami, maging dalisay kami sa harapan ninyo. Nang sa ganoon, kahit sa aming pag-aaral, maging kalugod-lugod, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat po sa aming mga kapatid na patuloy na nakasama namin sa pag-aaral na ito. Holy Spirit, salamat po. At patuloy niyo po kaming gabayan sa oras na ito upang maunawan at maintindihan namin ang inyong salita. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa inyong lahat na papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Itong nakaraang kahapon natapos ang kasal ng aking kapatid, Pastor Limbal Masaredo, no? At talagang matindi ang naging paghahanda dahil ito po ay kasalan ng probinsya at hindi kami, first time lang namin maka-encounter ng ganon talaga. Kaya sa tulong at biyaya naman ng Panginoon, naging matagumpay, no? Naging masaya ang bawat isa, no? At nakita namin ng pagkilos at pagpapala ng Panginoon kahit sa pag-prepare pa lang. Kaya tuloy na po tayo sa salita ng Diyos. May pagbukas kayo sa akin sa Marcos chapter 5. Marcos chapter 5. Basahin po natin sa verse 25 hanggang sa mga sumusunod. Marahil lang iba ay alam na ito, no? Pero may gustong sabihin ng Panginoon sa oras na ito. May gustong ipaalala ang Panginoon sa oras na ito. Marcos chapter 5 verse 25. Sabi dito, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Verse 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Verse 28, naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. So dito po muna tayo. Kilala natin to ang babaeng ito, no? Isang babaeng nagdudugo. Ano pa bang ibig sabihin nun? Nireregla siya, no? Yung buwan ng dalaw siya for 12 years, no? Hindi natin alam kung for 12 years na straight o paputol-putol, pero alam natin normal sa isang babae ang magkaroon ng buwan ng dalaw every month, no? Pero ito, in-specify dito na for 12 years. Marahil ito ay for 12 years straight dinudugo siya. So matindi ang hirap nito. Ako po ay hindi babae, no? At yung nakakaintindi lang po nito, no, yung kalagayan, mas nakaintindi nitong kalagayan ng babae ay yung mga kapwa na, yung mga babae po na nakikinig ngayon, no? Mahirap po ito. Nakikita ko sa aking mga kapatid minsan, yung sa aking mga sariling kapatid na babae, yung hirap ng kanilang pagkakaroon, no? Talagang masakit ang puso at marami pang iba. Pero imagine niyo ito, for 12 years, ganito yung kalagayan ng babae. Matinding hirap yung kanyang pinagdadaanan dito. Kaya nga sabi doon,
sa verse 26, maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor, no? At syempre, kung ikaw ay naghihirap ng gano'n, ano na nating response? Pupunta tayo ngayon sa mga manggagamot. Di po ba? Maghahanap tayo ng lunas kasi syempre hirap na tayo sa kalagayan na ito eh. Hanap tayo sa mga doktor na magbibigay sa atin ng lunas, no? At kahit madami na yung kanyang napuntahang doktor, sabi doon, marami yung hirap na dinanas niya. Maliban doon sa kanyang dinadalang sakit, no? Yung sa kanyang mga ginagawang paraan para gumaling ay nagdadagdag pa ng hirap sa kanya. Sabi pa dito, pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Ito pong malala. Minsan may mga sakit dito na naranasan tayo na talagang hindi basta-basta nagagamot ng doktor na instant, no? Merong by process na unti-unti nagagamot ang iyong sakit, no, hanggang sa gumaling ka. Pero ito, ang malala po dito sa naranasan ng babae ay imbes na unti-unti siyang gumaling, unti-unti siyang hindi pa nga unti-unti, lalo pa siyang nagkakasakit. Lalo pa siyang nahihirap, lalong lumalala yung kanyang sakit. Imagine niyo yung kalagayan nitong babae na ito. Hindi ko nga maisip, Panginoon, paano pa kaya nabuhay ito? No? Kung araw-araw ay may dugong lumalabas sa kanya. Kung hindi po ako nagkakamali, no? May bawas po yan sa dugo ng babae, tama po ba? Correct me if I'm wrong, no? Kaya iniisip ko talaga kung talagang paano pa nabuhay itong babaeng ito sa hirap ng kanyang pinagdadaanan. At sabi dito sa tagpong ito, na nabalitaan niya ang Panginoong Hesus, no? Marahil sa kanyang kaibigan, no? So kung sino man kakilala niya o narinig niya lang yung balita na nagpapagaling. At dinasa niya, no? Sinabi ng babae na mahipo lang niya yung damit ng Panginoon ay gagaling na siya. Ganyan ang kanyang pananampalataya, no? Kaya meron pang kung ating ididig deep pa natin yung hirap ng babae. Punta tayo sa Leviticus. Kasi madalas nating binabasa ang kwentong nito, ito lang, at alam natin na mahirap na itong ginagawa niya. Pero meron pa siya, mas mahirap talaga yung kanyang kalagayan. Makikita natin sa Leviticus chapter 15. Punta po tayo doon, Leviticus chapter 15. Bakit natin masasabi na talagang sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan? Basahin natin sa verse 19 hanggang sa mga sumusunod. Leviticus 15 hanggang verse 19 hanggang sa mga sumusunod. Makikita natin dito yung mas malalang kalagayan ng babae. Sabi dito, kung ang isang babae ay may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw. At ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Siyempre, kautusan ni Moises, kailangan niya sundin ito, no? At ang sinasabi dito, yung mga babaeng may buwan ng dalaw ay ituturing marumi sa loob ng 7 araw. Ibig sabihin nun, hindi ka makakalapit sa templo, hindi ka handog, no, ng for 7 days. So lahat ng anumang spiritual na gawain, hindi mo pwedeng gawin dahil ikaw ay tinuturing na marumi. Tapos sabi pa dito, ang sino mang makahipo sa kanya, ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. So sinasabi dito, kung ikaw ay may buwan ng dalaw, kunyari ako, no? Kasi hindi ako pwedeng humipo ng tao. Bakit? May tuturing din silang marumi. Kung ikaw ay may buwan ng dalaw, bawal kang humipo ng tao. Gano'ng kahirap yun. Verse 20, ang anumang mahigaan o maupuan niya habang siya ay may buwan ng dalaw ay magiging marumi. Ito pa malala. Hindi lang yung mahipo mo na tao, kundi yung mga bagay na magamit mo.
ay may tuturing ding marumi. Tapos, sa verse 21 hanggang 23, ang sino makahipo sa kanyang hinigaan o inupuan ay kailangang maglaba ng kanyang damit at maligo at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Lahat ng nagamit ng babae na upuan, higaan, nahawakan, at nahawakan din ng isang taong malinis, no? O kung sino man, may tuturing na marumi siya. Hindi lang yun, paliliguin ka pa. Pero may tuturing ka pa rin marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kaya naalala ko po itong Leviticus chapter 15. Sabi ko, napakatindi siguro ng kalagayan nitong babae. Ito siguro yung pinakatalagang total quarantine. Yung talagang hindi ka pwedeng makahipo, no? Yung gamit mo, dapat gamit mo lang, hindi pwedeng magamit ng iba, no? Hindi ka basta-basta pwedeng makahilubilo sa tao. Hindi ko nga alam kung paano ginawa ng mga doktor dito, no? So sa makatawid, mahirap talaga yung sitwasyon ng babaeng dinudugo. Sa mga susunod pa, kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwanang dalaw, ituturing siya marumi sa loob ng 7 araw at ang anumang kanyang mahigaan ay tuturing marumi. Kung meron namang lalaki na ipagsiping doon sa may buwanang dalaw, yung parang epekto nun ay mapupunta sa mahahawa rin siya ng epekto ng ng pinagdadaanan ng babae. Verse 25. Kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagkatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi katulad nung siya ay may buwanang dalaw at ituturing siyang marumi habang dinudugo siya. So kahit delayed ka o advance ang iyong buwanang dalaw, hindi ka pa rin ligtas, no? Natutuwa ako sa Panginoon kasi pagbabasahin natin yung mga kautusan binagkaloob kay Moises sa Old Testament. Minsan kasi pag binabasa ng iba, inaantok sa sobrang haba. Pero na-appreciate ko yung very detailed na kautusan na ito. Very detailed, talagang sakop niya yung lahat ng situations. Kaya ang sinabi ito, kahit delayed ka, kahit advance ang iyong buwan ng dalaw, hindi ka pa rin makakaligtas, no? Dapat mo pa rin gawin yung inuutos. What hindi? Etong babaeng itong pinag-uusapan natin na hindi delayed, hindi rin advance. Halos araw-araw siguro siya dinudugo. So, ganun ang kanyang kalagayan. So, may mga susunod pa yan. Pero, sa verse 28, hanggang sa mga sumusunod, pagkatapos na magkaroon ng buwan ng dalaw, ay kailangan na maghandog siya sa Panginoon, maghandog siya sa templo. At hindi na natin babasahin. So, going back dun sa Marcos chapter 5, napakahirap ng kalagayan ng babae. Katulad ng sinabi ko kanina, para siyang total quarantine dito siguro. At marahil ay kilalang kilala na siya ng buong bayan dahil sa kanyang kalagayan for 12 years at hindi pa nila pwedeng hawakan yung babaeng iyon. For 12 years, ganun ang kanyang kalagayan. Siguro naman ay celebrity na siya sa kanilang lugar. Kaya sa buong Israel, marahil, no? Kasi kailangan iwasan, hindi pwedeng hawakan. Ngayon, going back sa Marcos chapter 5, verse 28. Basahin natin sa 27. Sabi dito, Marcos chapter 5 verse 27 hanggang sa mga sumusunod, nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Verse 28. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. Verse 29. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Teka lang, merong kakaibang nangyari dito. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo para malaman yung, teka lang parang yun parang ganun na moment. Nung nabasa ko to, tapos nabasa ko yung Leviticus, sabi ko, teka lang, may something dun parang may mali. Ano po kaya yun? Ano yung mapapansin natin dito sa verse 27? Sino kaya
hula sa comments. Sabi ko, teka lang, parang ano yan di ba? Ganun yung sinasabi sa ganun. Napaganon ako. Ano po kaya? Mapapansin nyo po kaya? Ano yung papansin natin dito na, teka lang, uy, teka lang. Ba't ganun yung ginawa ng ano? Parang ano, uy, ano yun Ano po kaya? Ayan, may nauna na. Bawal humawak. Ang ginawa ng babae ay nakipagsiksikan. Hindi pa nga bawal humawak, nakipagsiksikan siya. At makikita natin sa susunod kung gaano kalala yung pakipagsiksikan niya. Sa mga tao. Kasi nga, kung babalikan natin yung Leviticus 15, bawal siyang hawakan, bawal siyang humawak, no, dahil madadamay yung yung mahawakan niya o makahawak sa kanya. Kahit nga siguro mga damit niya ay mahipo lang, ay madadamay na din. Nagkipagsiksikan siya. Ulitin po natin, mga kapatid, for 12 years ganito yung kalagayan ng babae. Siguro naman ay kilalang kilala na siya dito. At kung makilala siya ng sa bayan na iyon, teka lang, ikaw yung babaeng dinudugo, ba't ka nandito, hindi ka pwedeng hawakan? Mahirap talaga yung kanyang kalagayan. Yung ginawa niya, nakipagsiksikan pa siya. Anong klaseng pagsisiksik yung ginawa niya para lang mahawakan? Kaya nga sinabi niya, ang kanyang pananampalataya ganito, mahawakan ko lang talaga yung laylayan ng Panginoon, gagaling na ako. Yun lang. No. Ganun yung kanyang pananampalataya. Kaya napagdakay, bakit ganun yung kanyang naisip? Kung iisip natin minsan ay, ba't ganun ang kanyang pananampalataya? Kung noon ay ganun ang isip natin, ba't kaya ganun yung kanyang sinabi? Ba't laylayan lang? Iyon yung dahilan. Kasi nga, hindi siya pwedeng humawak, hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng madikitan. No? Kasi nga, dinudugo siya. Kaya yung kanyang pananampalataya, ay mahawakan ko lang talaga. No? Mahawakan ko lang talaga yung laylayan ng Panginoong Jesus, yung damit ng Panginoong Jesus. Gagaling na ako. So, ang ginawa niya, pagsiksikan siya. Gano'ng katindi yung pagsiksik, basahin muna natin sa susunod. So, alam naman natin to, pagkatapos mahipo, pagsiksikan siya, nahipo ng babae yung laylayan ng Panginoong Jesus, agad naman siyang gumaling. At sa verse 30, agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Verse 31, sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Yung mga alagad nga sinabi, Panginoon, ang dami ng taong sumisiksik sa inyo, ba't pa kayo nagtanong kung sino? No, ganun katindi yung siksikan ng panahon na ito. Pupunta kasi ang Panginoong Jesus sa bahay ni Jairus Tapos may sumabay na babaeng dinurugo. At daming tao na sumabay sa kanya. At sa sobrang dami nga, ang mga apostol na nagsabi yung malalapit sa kanya. Siguro ito yung nasa palibot ng Panginoong Jesus. Panginoon, ang dami ng sumisiksik sa inyo. Tinanong nyo pa kung sino yung humipo sa inyo. Pero naramdaman nga ng Panginoon na may humipo sa kanyang sa laylayan ng kanyang damit. Verse 32, pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Verse 33, alam ng babae kung ano nangyari sa kanya, kaya lumapit siya nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pinagtatapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na. So alam natin to dahil sa pananampalataya ng babae, ay pinagaling siya ng Panginoon. Ang kagalingan ay naririyan na nandyan ng Panginoon. Pero kailangan saligan natin ito ng pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya natin ay makitaan ng gawa. Sa Santiago chapter 2. Ano oras na po ba? Okay, may oras pa tayo. Santiago chapter 2. Sa verse
14. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Verse 15, halimbawa, walang may suot at walang makain ng isang kapatid. Sabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Verse 17, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ka kikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. So alam natin to. Faith must be shown through works. Kailangan kung may pananampalataya ka ay meron ka mabuting gawa. Hindi naman pwedeng vice versa na kailangan ay mabuting hindi lang pwedeng hiwalay lang, no, na may mabuting gawa ka. Yun lang yun, hindi pwede. Hindi rin pwedeng pananampalataya ka at wala ka mabuting gawa. Hindi rin pwede yun. Kailangan nagkakasama yun. Nabanggit ko rin ata yan nung nakaraan. No? Kailangan kung may pananampalataya ka, bottom line, may pananampalataya ka, kailangan may mabuting gawa ka. Alin man ang mawala doon sa isang iyon, no? Sa dalawang iyon, wala na itong kabuluhan. Ngayon, in the context doon sa babae, meron po tayong gustong puntuhin dito. Kung ang babaeng iyon ay pananampalataya lang ang pinairal, ganito yung mangyayari. Nandun siya sa isang sulok, walang gaanong tao, no? Hindi siya lalapit doon sa maraming crowd. Nakatayo lang siya doon at sinasabi, mahawakan ko lang yung laylayan ng Panginoon. Yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling na ako. Ulitin ko, nandun lang siya sa sulok, no? Nandun lang siya sa sulok, walang taong hindi ka siya pwedeng lumapit sa tao. Nandun lang siya. Basta alam ko, pag hinawakan ko yung laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Ito yung aking pananampalataya, mahawakan ko lang. Ganun lang. Kung pananampalataya lang pinairal ng babaeng ito, uupo lang siya doon. Sasabihin niya palagi, ito yung pananampalataya ko. Pero hindi siya kikilos. Pero yung pananampalataya ng babae, sinamahan niya ng gawa. Kahit alam niyang risky yung kanyang sitwasyon. Pero talagang namayani ang kanyang pananampalataya at sinamahan niya ito ng gawa. Naipagsiksikan siya para maabot niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. At ano nangyari? Nung nahawakan nga niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, after niya may pagsiksikan, nakaranas siya ng kagalingan. Kaya nga, sinabi ko kanina, sabi ng Panginoon, babae, umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang kagalingan ay naririyan na. Naririyan ng Panginoon. Siya ang ating kagalingan. Siya ang nagpapagaling sa atin. Pero kailangan tayong manampalataya. At hindi lang basta-basta pananampalataya, kailangan makitaan tayo sa ating gawa. Makitaan ito ng gawa. Makita sa kilos natin yung ating pananampalataya. Minsan nga katulad ng nabanggit sa Santiago, minsan mayroong mga magpapapray sa atin, pastor, o kaya sa mga sister o brother, papray naman ng ganito, papray man ng ganyan, at sasabihin natin, sige, pagpapray kita, pero after a while ay hindi na nakalimutan ng ipagpray. Minsan ganun din tayo sa ating pananampalataya, no? Meron tayong pananampalataya, no? I believe na sa panahon nito ganyan ganito, pero hindi naman tayo makitaan ng gawa. Naniniwala lang, walang maging kilos. Kailangan ng pananampalataya natin ay may kalakip na gawa. Bukod pa dyan, mayroon pang sinasabi ang Panginoon dito sa tagpo na ito. Kung sino man ang nasa panahon na nasa kalagay na katulad ng babae, na matagal ng panahon niyang dinadala yung paghihirap na iyon. For 12 years, nagdumadana siya ng matinding paghihirap na wala ang kanyang ari-arian. Hindi lang pera, kundi ari-arian. Pero nung natagpuan niya ang Panginoon, nanampalataya siya sa Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon. Hindi lang nanampalataya, lumapit sa Panginoon. At nakasumpong siya ng kagalingan. Sino man po dito ang merong kalagayan na ganito, na merong pinagdadaanan na taon na yung dumaan, no, napakatagal mo ng hawak-hawak yung pinagdadaanan mo. Marahil ito ay tungkol sa problema, sa pamilya,
o sa iba pang mga bagay sa trabaho na matagal mo nang dinadala, matagal mo nang pinagdadaanan. Hirap na hirap ka na. At parang parang marami ka nang nalapitan, pero wala naman nakakatulong sa iyo. Ang dami mo nang nakausap, ang dami mo nang pinuntahan, gumastos ka na ng malaking pera para matugunan yung problema, pero wala pa rin nangyayari. At ito ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Ang Panginoon ang katugunan. Walang matagal na problema, walang mahirap na problema na hindi kayang tugunin ng Panginoon. Una, manampalataya muna tayo. Pangalawa, pakitaan natin ito ng gawa. Lumapit tayo sa Panginoon. Gaano man kahirap, marahil may mga raming humahadlang sa iyo sa paglapit sa Panginoon, pero huwag kang magpahadlang. Katulad ng babae, very risky yung kanyang ginawa, pero hindi siya nagpahadlang. Hindi, kailangan mahawakan ko yung laylayan ng Panginoon. Kailangan makalapit ako sa Kanya para gumaling ako. At yun nga yung ginawa niya. At ano nangyari? Ano yung nangyari? Ano yung nangyari? Gumaling siya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, gaano man kahirap ang ating sitwasyon ngayon, gaano man kahirap ang problema, kung meron man kayong problema na talagang sobrang tagal mo nang dinadala, parang hindi na makikilos, o minsan ay tinanggap mo na lang sa sarili mo, sige, hayaan ko na lang, nandito na lang ako sa sitwasyon na ito kasi parang wala namang solusyon, parang hindi naman makakatakas dito. Mga kapatid, I have good news for you. Lumapit tayo sa Panginoon. Tutugunin niya, aalisin niya yung problemang iyon, papatagumpayin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Siya ang katugunan. Mala imposible. Hindi ko nga maisip ano kaya sa siyensya ang makatulong dun sa babaeng iyon na 12 taon na dinudugo. Ano kayang pwedeng ano ba kayang gamot na pwede, pero wala talaga. Pero buti na lang, naririyan ng Panginoon na pwede nating lapitan. Manampalataya tayo at lumapit sa Panginoon. At tayo'y Kanyang tutugunin. Kung sakit man ang iyong pinagdadaanan, tayo'y Kanyang papagalingin. Kung kakulangan man sa pangangailangan ng iyong problema, tutugon siya sa ating pangangailangan. Kung problema ba sa pamilya ang iyong problema, no? Pinagdadaanan, kaya niyang ayusin yung iyong pamilya. Kung ikaw ba matagal ka ng takot, palagi ka na lang takot, lagi kang duwag, bibigyan ka niya ng katapangan. Kung ikaw ba nag-aalala, palagi ka na nag-aalala, porkit kahit meron kang maraming bagay, no, hindi ka naman nagkukulang, pero lagi ka nag-aalala, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Christ is the answer. Amen. Pastor Maricel. Christ is the answer. Nandyan na yung tugon. Nandyan na yung sagot. Pero kailangan manampalataya ka at lumapit ka sa Panginoon. At kung ngayon ang gagawin natin, makakalaya tayo sa anumang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, katulad ng babae, dumadaan siya, isa na siya sa example ng talagang dumadanas na matitinding paghihirap. Pero nanampalataya siya sa Panginoon. At kahit mahirap yung kanyang pinagdadaanan, medyo risky kayong kanyang gagawin. Yung kanyang pananampalataya, hindi niya inintindi yung mga bagay na iyon. Lumapit siya sa Diyos. Naipagsiksikan siya. Pinilit niya na makalapit sa Panginoon. At nung nasumpungan niya ang Panginoon, nahawakan niya yung laylayan ng damit, agad siyang gumaling. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kung meron tayong matitinding sitwasyon na pinagdadaanan, manampalataya tayo sa Diyos. And don't stop there. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag tayong tumutok dun sa hadlang mga humahadlang sa atin sa paglapit natin sa Panginoon. Tumutok lang tayo doon sa sagutan. Lumapit tayo doon. Kahit ano man na maging hadlang yan, huwag natin pansinin, huwag tayong magpahadlang. Lumapit lang ng tuloy-tuloy sa Panginoon. At tayo makasumpong ng katugunan. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patawarin nyo kami kung nagkukulang kami, Panginoon. Minsan ay nananampalataya. Hindi nga minsan pananampalataya ang amin nagagawa. Minsan nasasambit na lang namin. O dinadaan lang namin sa magagandang salita yung aming pananampalataya. Pero hindi naman makita sa aming pagkilos yung pananampalataya namin. Tulungan niyo po kami at patawarin niyo po kami, Panginoon.
At mula ngayon, makita ang pananampalataya namin sa aming mga pagkilos. Kung kami man, Panginoon, kung sino man dito ang dumadanas ng matinding kalagayan, na matinding problema na taon na yung dumaan, hindi pa rin natutugunan, tulungan niyo po sila na lumapit sa inyo. Una ay manampalataya sa inyo ng lubusan. Pangalawa ay lumapit sila sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. At sa paglapit nila sa inyo, Panginoon, bago pa po dumating yung tugon, yung kasagutan sa kanilang mga panalangin, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Yung kapayapaan na parang nakapagtagumpay na sila. Kapayapaan na hindi maintindihan ng mundo. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tinataas ko po ang aming mga kapatid na nakikinig sa oras na ito at sa mga susunod pang oras. Hinihiling ko po ang kalakasan. Kung sino man dito ang nakarinig, Panginoon, ng inyong mensahe at saktong-sakto sa kanya ang mensahe, hinihiling ko po, Panginoon, patatagin niyo po ang kanilang damdamin. Manampalataya sila ng lubusan sa inyo. Bigyan niyo po sila ng katapangan, Panginoon, kapayapaan. Tulungan niyo rin po sila, Panginoon, na lumapit sa inyo. Hallelujah. Huwag nilang intindihin yung anumang hadlang na nakaharap sa kanila, mga balakid para makalapit sa inyo, kundi magpatuloy lang sila sa paglapit sa inyo. Hallelujah. At matanggap nila yung tugon sa kanilang mga problema, tugon sa kanilang mga sitwasyong pinagdadaanan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong mensahe. Naway ang lahat ng aming tutunan ay makita rin sa aming mga pagkilos. Sa inyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ngayong araw na ito ay ligpitan na sa naging kasal kahapon. Pasensya na po talaga at mahirap lang talaga ang signal dito, kaya nalilate po ako sa mga updates. Kailangan na pumunta pa kami sa kalsada talaga, sa highway. Gayunpaman, salamat sa Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. Patuloy lang po tayo sa Panginoon. Binabati ko po ang lahat. Maraming salamat po sa mga nanalangin para sa kasal ng aking kapatid, sa mga tumulong at talagang nakaisa namin sa pananalangin para sa naging matagumpay po ito. Salamat sa Panginoon at marami pang nangyari, pero isa lang ang masasabi namin, naging tapat ang Panginoon. May mga hiwalang nangyari na hindi rin namin na-imagine na makakamit, akala namin di namin kayang pagdaanan, pero tinawid kami ng Panginoon. Salamat sa inyong mga panalangin, at sa Diyos ang lahat ng papuri. So God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng, to God be the glory. God bless po.